Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at makikita natin dito sa ating latest satellite images na may makakapal na kaulapan dito sa West Philippine Sea. Inaasahan natin na itong mga kaulapan na associated sa habagat magdudulot ng monsoon rains. Ito yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan buong araw dito sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala, itong kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon, including Metro Manila, makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dala rin yan ng habagat ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa Central and Eastern sections ng Luzon as well as buong Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin itong generally fair weather ngayong araw, maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong namamataang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating par na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil nga sa habagat, asahan natin itong monsoon rains, yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan for the whole day dito sa areas ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at sa Bataan. Since makikita mga natin dito sa ating mapa, no, mostly ito yung mga lugar na exposed sa western section or sa pag-iral ng habagat. So asahan natin yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw. Kaya maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Dito naman sa kalurang bahagi ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, particular na dito sa Cordillera area, sa bahagi ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, makakaranas naman tayo ng mga makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dala pa rin yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, particular na itong silangang bahagi ng Luzon, dito sa areas ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng dito sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, malaking bahagi ng Kabikulan, at rest of Mimaropa, magpapatuloy naman itong maaliwala sa panahon ngayong araw. So asahan natin yung bahagyang pagtaas ng temperatura as compared to the previous day. So posible pa rin dyan yung mainit at maalinsangang panahon. At may chance pa rin ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa late afternoon to evening. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil rin dito sa pag-iral ng habagat, since itong Palawan na sa western section ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms. Samantala dito sa areas ng Visayas at sa Mindanao, hindi po umaabot yung habagat over these areas. So wala tayong inasahan na sustained na kaulapan throughout the day. Medyo maaliwalas, mainit at maalinsangan, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, ay inasahan pa rin natin yung heat index for Metro Manila posibleng maglaro or mag-range from 39 to 41 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa ay posibleng umabot ng 46 degrees Celsius dito sa area ng Etiague sa May Isabela. So inasan nga natin, no? So makikita natin dito sa ating heat index forecast map, mostly itong eastern section ng Luzon as well as Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng danger levels of heat index ngayong araw. Yung dahilan dito ay hindi po umaabot yung southwest monsoon over these areas or hindi magdudulot ng sustained na kaulapan ang habagat dito nga sa eastern section ng Luzon, Visayas at Mindanao. So pag walang kaulapan, posible tayong mas makaranas ng mainit at malinsangang panahon. Kaya patuloy tayong uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, especially sa ating mga kababayan na senior citizen o yung may mga existing medical conditions para maiwasan yung panganib ng heat stroke. So sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas na gale warning sa anumang parte ng ating bansa. Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboards ng extreme northern Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 4-day forecast o yung ating extended weather outlook sa mga susunod na araw,
Starting tomorrow, araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, posible pa rin magpatuloy yung mga monsoon rains na dulot ng hanging habagat. So muli, ito po yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan for the whole day. Pag sinabi po natin